Magandang umaga po sa ating lahat at isang pagpapala na tayo ay narito at kahit bagamat ang panahon ay maulan, tayo narito upang makinig ng kanyang mga salita at magpuri sa kanya. Ngayon ay buwan ng Pebrero, ang ikalawang buwan ng taong 2026. Ang pangalan ng buwang ito ay hango sa salitang Latin na Februm, na may pakahulugan na purification or to cleanse. Ngunit ang buwan ng Pebrero ay ipinagdiriwang ng buong mundo sa pagkilala ng buwan ng pag-ibig. Ngunit sa ating mga Kristiyano, ang salitang pag-ibig ay hindi lamang tuwing buwan ng Pebrero. Ito'y marka ng mga totoong mananampalataya na nagmamahal sa Panginoon at sa kanyang mga kapatid sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, kung meron kayong mga dalang Biblia, ay makipagbuklat kayo sa akin sa Juan Unang Juan. Unang Juan 4. Sisimulan natin sa verse 7 hanggang 21. So ganito po ang sinasabi. 1 John chapter 4 verse 7 to 21. Sabi po dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay naging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin,
Paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. Purihin po ang salita ng Diyos sa pagkakabasa nito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy na hinihingi namin ang iyong patnubay at gabay. Lalo na, Panginoon, sa aking pagbabahagi ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ay ikaw ang marinig at hindi ako. Gamitin mo ako, Panginoon, upang daluyan ng iyong pagpapala. At maging, Panginoon, ang mga nakikinig din ng iyong salita ay pagkaaluban mo, Panginoon, ng karunungan, kaunawaan, nang sa gayon, O Diyos, ay maintindihan at maisapuso namin ito at maisabuhay namin ang mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig. Salamat, Panginoon, na ipinadala mo ang iyong bugtong na anak upang ganap na makita namin ang tunay na kahulugan nito. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ipinagkaloob mo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe. Pinupuri ka namin at naway matanggap ng bawat isa ang pagpapala ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngunit ang ating pagtutunan ng pansin dito, mga minamahal, doon sa ating mga talatang binasa mula sa chapter 4, ay pagtutunan natin ng pansin yung dalawang bersikulo, yung verses 10 to 11. Sabi dito, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, kung ganoong kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kapag pinag-uusapan ang pag-ibig ng Diyos na hindi gumagamit ng salita ng Diyos o walang referensya na nanggagaling sa salita ng Diyos, ay naiibang pakahulugan nito at nauuwi sa maling pagkaunawa patungkol sa salitang pag-ibig. Madalas ay sariling pakahulugan o pagkaunawa at walang malinaw na basihan kung bakit nasasabi niyang ang Diyos ay pag-ibig. Sa isang quotation ni R.C. Sproul, ganito ang kanyang sinabi. Sabi niya ganito, I have nothing to worry about from the wrath of God. My God is a God of love. Sabi niya, that is your thought? Your God is an idol. Ang ibig niya sabihin, wala daw siyang problema doon sa tinatawag na put at galit ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ko ay pag-ibig. Sabi ni R.C. Sproul, kung ganun ang iyong iniisip, ang iyong Diyos ay isang idolo. Hindi yun ang Diyos na tunay. Kapag mayroong ganung pag-iisip, sabi niya gano'n. Kaya sa umagang ito, ang pamagat ng aking sermon ay pinamagatang ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos. O yung tinatawag natin na the unconditional love of God. At meron akong dalawang bagay lamang na nais ipunto tungkol dito. Una, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Pangalawa, ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig. So, madali lang natin itong masundan. Una, ang Diyos ang unang pag-ibig, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Pangalawa, ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig. Tingnan natin yung unang punto. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Mahal tayong lahat ng Diyos. Maliwanag yan. Dito sa mga talata nating binasa, ang tinutukoy dito na mahal ng Diyos ay walang iba kundi ang mga mananampalataya. Sapagkat ina-address to ni John, hindi sa mga sumasampalataya, kundi sa mga mananampalataya. Ang binabanggit dito na ang lahat, okay, ang lahat, dito ay ang ibig niya sabihin, ang lahat ng nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay yun lamang mga taong merong pananalig sa Diyos. Na para lamang sa mga sumasampalataya. Bagamat ang tinutukoy dito ni Juan sa kanyang sulat ay ang pag-ibig ng Diyos na natanggap ng mga mananampalataya at napapatunayan ito kung ito ipinapakita ng bawat isa sa pamagitan ng gawa at pagpapadama sa mga kapatiran, sinasabi dito na yun ang nagiging resulta
ng mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't sinasabi dito ni Juan na mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Nalalaman natin kung ano ang tunay na pakahulugan ng pag-ibig sapagkat ito'y naipakilala sa atin ng Diyos. Kaya't lubos nating maunawaan ang salitang pag-ibig sapagkat ito'y naranasan natin buhat nang tayo'y inibig ng Diyos. Tama po ba? Ngunit sa mundong ito, napakababaw ng pamantayan ng salitang pag-ibig. Maririnig natin sa telenovela, sa radyo, sa TV, sa mga love songs, sa mga librong may kaugnayan sa romantic love, at isa lang din naman ang punto. Nagiging parehas lamang ang pag-ibig sa sekular kung parehas ang individual ay nagpapadama ng pag-ibig sa isa't isa. Ito'y halimbawa sa dalawang taong may relasyon o magnobyo o nobya. At samot-saring pakahulugan ng mundo sa salitang pag-ibig, maaaring itong gamitin sa mga material na bagay. Mga pang-personal na pakiramdam na makapagbibigay ng kasapatan sa kanya. Maaaring din itong pag-ibig sa pera o sa kapwa-tao. Ang mundong ito o ang mga makamundo ay nagsasabi ding nararanasan nila ang pag-ibig. Kaya't ang nakakalungkot kapag ang mundo na ang nagbibigay ng pakahulugan sa usaping ang Diyos ay pag-ibig, madalas maririnig natin, paano ako paparusahan ng Diyos? Na ang Diyos nga ay pag-ibig. Di ba? Kapag hindi mananampalataya nagsalita nito, sasabihin niya, paano ang Diyos magpaparusa? Ang Diyos nga ay pag-ibig. Yeah. Ang tingin ng mundo sa Diyos ay walang karapatang magalit. Yeah. Walang karapatang magparusa. Kasi nga siya ay pag-ibig. Pero mali ang kanilang pagkakaunawa sa bagay na ito. Mahigit 4 na taon na nang makita ko sa social media ang isang post na nagsasabing, God loves the sinner and hate the sin. Mahal daw ng Diyos ang mga makasalanan at galit ang Diyos sa kasalanan. Sa isang banda, kung titingnan at unawain mo, kung di ka nag-aral ng theology, para sa iyo ay okay lang yon. Okay lang yon. Ngunit kung nag-aral ka at naiintindihan mo kung ang proper theology, medyo ngingisi ka kasi hindi yon totoo. Kung mahal ng Diyos ang makasalanan, wala na sanang parurusahan. Ulitin ko. Kung mahal ng Diyos ang makasalanan, wala na sanang parurusahan. At makikita natin na hindi naman ang kasalanan ang pinarurusahan sa impyerno, kundi ang makasalanan. Yung statement na yon ay tolerating yung mga gumagawa ng kasalanan. Magpapatuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Mahal naman kami ng Diyos kahit kami ay makasalanan. At makikita natin na ang pagkakasala, yung statement na yun ay tolerating yung magkasalanan, magpatuloy lang sa pagkakasala kasi mahal naman ako ng Diyos kahit na ako'y makasalanan. Pag binasa natin ang Habakuk 1-13, makikita natin doon, ipinapakita doon kung ano ang Diyos. Sabi dito ni Habakuk, you are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on the wickedness. Kaya makita natin dito, sabi dito, ang mata ng Diyos ay napaka-pure. At hindi niya kayang tingnan ang kasamaan. Hindi niya kayang tingnan ang kasalanan. Kaya nga, nung mga nakarang preaching ni Pastor Lawrence, nabanggit niya na yung si Christ ay nasa cross at sinabi ni Christ na, my God, why have you forsaken me? Sabi ng mga theologian, hindi kayang tingnan ng Diyos ang kanyang anak sapagkat nasa kanya ang kasalanan ng buong
sanlibutan. Sapagkat ang Diyos ay banal. Hindi siya natutuwa sa kasalanan. Bagkus ay nagagalit siya. Kaya nga sabi na kung merong John 3:16, merong Psalms 5:5. Ano sabi ng Psalms 5:5? The foolish shall not stand in the sight, though hatest all workers of iniquity. Galit siya sa mga gumagawa ng kasalanan. At idagdag natin yung sinabi ni Christ sa Matthew 7 verses 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Galit ang Diyos sa makasalanan. Pareho yun. Hindi pwedeng God's love the sinner and hate the sin. God hates the sinner. Ngunit papakita ko sa inyo, huwag kayong maglumihanan dahil papakita ko sa inyo kung paano niya ginawa na mahalin ang makasalanan. Matinding awa yun. Yung galit ka, pero nagawa mo pa rin mahalin. Nais ko lang kasing bigyan to ng punto para mas matintindihan natin kung ano yung pag-ibig na natanggap natin. Hindi basta-bastang pag-ibig lamang yun. Hindi katulad ng tao. Iba yung pagpapadama niya, iba yung pagpapakita niya ng kanyang pag-ibig sa akin at sa ating lahat na narito. Kaya nga, ikaw bilang isang Kristiyano, dapat mataas ang pagtingin mo roon. Hindi mababaw yung pagtingin mo pag sinabing ang Diyos ay pag-ibig. Hindi dapat mababaw yung pagtingin mo sa bagay na yun. Nakita natin dito na kahit si Christ, sabi niya, ito yung nakakalungkot, na sinabi ni Christ na hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong gumagawa ng mabuti? Hindi. Kasamaan. Hindi magiging ang Diyos ay pag-ibig kung ang Diyos ay hindi nasusuklam sa makasalanan. Nakalimutan ng mundong ito na ang Diyos ay hindi tao. Hindi magkapantay ang kanyang ibinibigay na pag-ibig na ibinibigay ng tao kumpara sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Gaya ng sinabi ko kanina, ngunit huwag kayong maguluhan sa bagay na ito. Oo, tama. Minahal ka ng Diyos nang ikaw ay makasalanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi conditional. Kaya nga ito ay unconditional o walang pasubali. Nangangahulugan lamang na ang pagpili sa iyo ng Diyos ay hindi dahil may pamantayan at pagpapakita, hindi may pamantayan na ibig sabihin ay dahil nakita ko na mabait ka, kaya kita minahal. Dahil nakita ko na ikaw ay magre-respond sa gospel, kaya kita minahal. Dahil nakita ko na ikaw ay mas mabait kaysa dito, o mas gwapo, o mas maganda, kaya kita minahal. Yung pagpili ng Diyos sa atin ay isang misteryo. Kung titingnan natin sa malalim na pangunawa, satanungin mo sa iyong sarili, bakit ako pinili niya? Wala namang kaibig-ibig sa akin. Hindi naman ako lamang sa kanya. Pareho lamang kaming dalawa. Pero bakit ako ang pinili ng Diyos? Nangangahulugan lamang na ang pagpili sa iyo ng Diyos ay hindi dahil may pamantayan, gaya ng binanggit ko kanina. Ito ay pagpapakita niya ng habag at awa, ay hindi dahil may nakita sa iyong maganda, kaya ka kinawaan. Hindi. Hindi ganon. Kaya nga ito ay tinatawag na biyayang kaloob ng Diyos. Mula doon sa hindi malirip ng ating isipan, ikaw, ako, tayong lahat na narito, ay minahal ng Diyos at simpleng tiyak na kasagutan at magpawi sa ating mga pag-agam-agam, ang dahilan ay walang iba kundi dahil sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Yun ang dahilan kung bakit tayo inibig ng Diyos. Dahil sa kanyang anak. Merong tatlong uri ang pag-ibig ng Diyos.
Nakita ko to sa isang article ni R.C. Sproul, historically, at sabi niya, theologically, mayroong tinatawag na divine love. Una, yung love of benevolence. Ang ibig sabihin po nito, ang pag-ibig ng kabutihang loob. Pangalawa, yung love of beneficence. Ang pag-ibig ng kaampunan. At pangatlo, ang love of complacency. So, ang pag-ibig ng kasiyahan. Okay, pag sinabi natin ang benevolence na pag-ibig ng Diyos, ang ibig sabihin po nito ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig ayon sa kanyang kalooban, merong espiritong mapagbigay katulad ng sinasabi niya sa Luke. Katulad ng sinabi sa Luke 2:8 verses 14. Sabi doon, "Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men." Merong kabutihang loob ang Diyos na inaabot niya ang tao sa tinatawag nating benevolence love ng Diyos. Samantalang pag-ibig ng beneficence, ito ang pag-ibig niya na nagpapakita ng prinsipyo na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Makikita natin ito doon sa Matthew 5 verses 43. Sabi doon, narinig niyo ito, "You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy." Sabi doon, mahalin mo daw ang iyong kapwa at magalit ka sa iyong kaaway. Ngunit sabi ni Jesus Christ, sabi niya, "But I say to you, love your enemies." Sabi niya ganon, "Love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you, persecute you, that you may be the sons of your Father in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on good, and sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward have you?" Yung sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Taliwas ito doon sa itong quotation na ito na nabanggit ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan nabanggit ito ng mga philosopher. Sabi doon, mahalin mo ang iyong kapwa, ang iyong kapitbahay. Pero magalit ka doon sa iyong kaaway. Ngunit sabi ni Jesus Christ baliktad, mahalin mo ang iyong kaaway. Ipinapakita ng love of beneficence. Kaya nga sabi doon, ito yung paglatag ng kanyang pag-ibig na ipinapakita niya sa sangkatauhan na kahit masama, mabuti, ay pinararanas niya yung ulan. Pinararanas niya yung pagsikat ng araw. Hindi, dahil ito yung mga buti, wag ditong uulan. Wag ditong lilindol. Wag ditong babagyo. Hindi. Lahat po ng yan ay nararanasan ng partikular na tao, maging mananampalataya ka man o hindi ka mananampalataya. Yun po yung tinatawag nating love of beneficence o yung tinatawag na common grace. Hindi lang ito simple na pagpapakita ng kabutihan sa mundo, kundi kung paano niya ipinapakita, ito yung tinatawag nating common grace na parehong nakakaranas ang mabuti at masama, ang mananampalataya at hindi mananampalataya. At ang pangatlo, ito naman ang love of complacency o yung pag-ibig ng kasiyahan. Ang ibig sabihin po nito, hindi po sa terminolohiyang o sa pag ni-research natin, hindi po yun ang ibig sabihin po. Kasi doon pag ni-research natin, ang lalabas kasi dito ay pleasure, pansariling Pero pag ginamit natin yung scripture, makikita natin na or self-satisfaction sa mundo, yung ibig sabihin ng complacency. Ngunit kung titingnan natin sa scripture, ito is simply pointing to Christ. May pagturo kay Hesukristo na yung love of complacency ay special delight and pleasure. He take first of all in His only begotten Son. Dahil makikita natin ng tunay na minamahal ng Diyos. Okay? Walang iba kundi ang kanyang anak. Sumasangayon ba kayo doon sa bagay na iyon? Minsan kasi ginagamit yung, I am the apple of the eye of God. Wow. Ano yung ibig sabihin mo? Ikaw yung mansanas sa mata ng Diyos. I am beautiful beyond.
Sabi ko, pagka ganun yung tingin mo sa iyong sarili ay nakakahiya naman. Nakakahiya yun. Kasi yung tunay na iniibig ng Diyos, walang iba kundi ang kanyang anak. Walang iba kundi ang kanyang anak. Kaya nga, it is Christ who is the beloved. Kaya nga tinawag siyang beloved Son. The only beloved Son, the only begotten Son was Jesus Christ. And sabi doon, He is the Son in whom the Father will please. Kaya makikita natin doon sa baptism, di ba? Ito yung aking bugtong na anak na aking kinalulugdan. Hindi tayo, hindi ikaw. At kung bakit ikay naging mahal ng Diyos, dahil nakipag-isa ka kay Kristo Jesus. Yun ang katotohanan. Kaya nga sabi doon, makakahati tayo sa kanyang kaluwalhatian. Wow. Over naman kung sabihin mong, I am the apple, nakahati ka na nga eh. Inampung ka na nga eh. Minahal ka na nga eh sa pamagitan ng kanyang anak dahil hindi kita kayang mahalin ng ikaw. Na ikaw lang. Kailangan yung anak ko. Kaya nga doon, nilimot ko ang iyong kasalanan. Naging parang puting niebe. Di ba? So yung mga nakakaranas po, yung language dito ni Jonathan Edwards, ganito po yung kanyang sinabi. Sabi ni Jonathan Edwards, nakaranas ako ng tinatawag na sweet complacency. Matamis na pag-ibig ng Diyos. Why? Sabi niya, since I came to this town o yung Northampton, I have often had sweet complacency in God, in views of His glorious perfection and excellency of Jesus Christ. God has appeared to me a glorious and a lovely being, chiefly on account of holiness. The holiness of God has always appeared to me most lovely of all His. Kita natin, itong si Jonathan Edwards, kung hindi nyo po kilala po siya po yung ginamit sa Great Awakening Revival nung kapanahunan niya. Ito po yung preacher na nagpipreach. I think si Leonard Ravenhill yung nag-quote ng bagay na yun. Nasabi niya, si Jonathan Edwards ay nagpipreach, tapos yung nakakarinig sa kanya ay nasa malayo. Habang naririnig siya mag-preach, ay yung taong nakakarinig sa kanya ay lumuluhod at humihingi ng tawad sa Diyos. Ibang klase siya. At ini-spend niya yung time niya, ito nakakatuwa, ini-spend niya yung time niya sa kakahuyan, in the forest. Kaya yung mga namumulot ng pili, in the forest. Spend time with God. Si Jonathan Edwards, ganon siya. Spend time doon sa, nararanasan niya doon yung tinatawag na matamis na pag-ibig ng Diyos. Okay? So, bakit niya ito nasabi? Bakit niya ito nasabi? Makita natin dito, yung kanyang pagsasabi ng sweet complacency ay kaakibat doon sa tinatawag niyang excellency of Jesus Christ. At sinabi niya pa, God has appeared to me a glorious and a lovely being, chiefly on account of His holiness. Kita natin na yung tunay na pag-ibig nararanasan ng mananampalataya ay may kaakibat na pagpapaging banal. Pagpapaging banal at nakikita mo yung perfectong glorious perfection ni Jesucristo. Na sa iyo, yun ang kabuuan ng tinatawag na pag-ibig. Kaiba ito sa mundo kasi sa mundo mo ito linapat. Ang pag-ibig sa kanya ay masarap lamang sa pakiramdam. Yeah? Masarap lamang sa pakiramdam. Ngunit yung sinasabi ni Jonathan Edwards, it's not about feelings. It's about truth. Kung ano yung katotohanan. Ito ay mas mataas pa dun sa pakiramdam. Mas mataas yung katotohanan sa pakiramdam. Hindi dapat nagsusubmit yung pakiramdam sa katotohanan. Baliktad, dapat ang pakiramdam ang nagsusubmit sa katotohanan.
Nang ibig sabihin nito ay ang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos na para lamang sa mga mananampalataya ay ibang pag-ibig na nararanasan ng mga hindi sumasampalataya. Sapagkat ang pag-ibig na ating nararanasan ay dakilang pag-ibig sapagkat inibig niya tayo sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak sapagkat tayo ay nakipag-isa kay Kristo kaya't nga tayo ay makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Ang pag-ibig ng Diyos na nararanasan ng mga mananampalataya ay may mataas na pagtingin sa kabanalan ng Diyos. At meron itong pag-respond sa buhay ng isang mananampalataya na ipapakita niya ito sa araw-araw na pamumuhay niya. Kaya nga inuulit ni John, sabi niya, magmahalan kayo. Di ba? Hindi pwedeng sabihin mo na mahal ko ang Diyos pero hindi ko na ipapakita at na ipapadama sa aking kapatid. Dahil meron tayong pattern. Hindi sinabi ng Diyos na mahal kita at wala siyang ginawa. Meron siyang ginawa. Di ba? Bago ka para ikaw ay makonbinsing talagang totoong minamahal niya. I-display niya ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Kaya nga ang isang mananampalataya, lagi niyang masasabing siya ang unang umibig sa amin. Ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo upang ako'y iligtas sa tiyak na kamatayan, tayong lahat. Kaya't nga kung titingnan natin na mayroong mataas sa pagtingin ng pag-ibig na ito sa atin ng Diyos, araw-araw tayo magpapasalamat sa Kanya at magpupuri. Ang ating mga kahinaan ay mapapalitan ng lakas ng loob upang magpatuloy sa buhay na nanaayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Kung lagi mong daladala yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo araw-araw, kahit na may mga discouragement sa buhay na ito, na ikay nararanasan, hindi yun magiging hadlang. Dahil alam mong may umibig sa akin ng mas matinding pag-ibig na ipinaranas niya sa akin. Diba? Hindi yun, hindi. Kahit na bumagsak ka sa exam, bumagsak ka kung saan, hindi yun katapusan ng mundo. O nag-break kayo ng, o ikaw ay nabusted. Hindi yun ang katapusan ng mundo. Kasi minsan, parang sasabihin ng mga kabataan, sa'yo lang umikot ang aking mundo. So naririnig ko yun dati. Tapos yung mga naglipa ng mga panahon namin nila, yung sinasabing, susungkitin ko ang mga luluhod ang mga tala. Parang di ba? Kala mo'y totoo eh. Di ba? So, dumako tayo sa pangalawang punto. Pinapatawo kayo kasi buwan ng Pebrero ngayon, dapat tayo ay masaya. Yeah. So, ang pangalawa, ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig. Ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig. Ang orihinal na may akda ng pag-ibig at pinagmulan nito ay ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ng salita ng Diyos. Kung kaya't ang tunay na pakahulugan ng pag-ibig ay Diyos. Hindi dapat ang tao ang magbigay ng pakahulugan nito. Dito, sapagkat hindi siya ang pinagmulan nito. Okay? Maliwanag yan dito, sa talata, siya ang umibig sa atin, maliwanag na hindi tayo, kundi siya. Yeah? At kung tatanungin, bakit mo ako inibig, Panginoon? Maaring maging sagot, sapagkat inibig kita. Inibig kita ng walang pasubaling pag-ibig. At iiyak ka na lamang. Sapagkat alam natin na hindi tayo kaibig-ibig, walang mabuti sa atin. Tayo ay binalot ng kasalanan at lahat ay naapektuhan nito ang ating pagkatao. Tayo ay nasa malubhang kalalagayan. Sa isang banda, may nagligtas at nag-alay ng buhay para sa atin. Tayo ay dahil lamang sa salitang siya ang unang umibig sa akin, bago pa tayo nakaramdam ng pag-ibig,
bago pa natin masabi na umiibig tayo, meron ng umiibig sa atin. May pangit na nakaraan sa ating buhay at mga mapait na pangyayaring kinasadlakan. Subalit sa mga kapanahunan na yon na akala natin walang nagmahal sa atin, meron. Siya ang unang umibig sa atin. Napakaganda ng pinagmulan ng pag-ibig na ito. Hindi lamang sabi-sabi o haka-haka, ito'y may katiyakan, ipinakita niya sa matinding pagpapakita ng pag-ibig. Ang cross. Ang cross ay naging bantayog ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't Kristiyano, tuwing matatanaw mo ito, huwag yung translasyon ha. Yung cross na walang tao. Ay ibig sabihin ay yung cross na walang nakapakong imahe. Kasi baka pumunta kayo ng Quiapo. Ang cross ay naging bantayog ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't Kristiyano, tuwing matatanaw mo ito, maalala mo sanang meron totoong nagmamahal sa iyo. Ang Diyos. Hindi mo kailangang makipagsiksikan para mahawakan o maghagis ka ng panyo upang maipahid doon at di mo kailangan gawin yun. Kung kaya't ang pag-ibig na ang pinagmulan nito ay eternal. Kung kaya't wala itong kamatayan, wala itong katapusan para sa mga mananampalataya. Nung sinabi ng Diyos na iniibig kita, yun po ay eternal. Hanggang sa dulo lang. Walang hanggan. Kung dito sa buhay na ito, mayroong sumpa ng mag-asawa, till death do us part. Mas matindi yung pag-ibig na inalay ng Diyos hanggang sa katapusan. Hanggang doon na makarating tayo sa kaluwalhatian. Dala-dala natin yung pag-ibig ng Diyos. Hanggang makarating tayo doon sa paraiso, doon sa tahanan natin, doon sa kalangitan, doon na bumubuhos ang pag-ibig mula sa puso ni Jesus. Kung kaya tayong mga mananampalataya ay maraming dahilan upang magmahal ng kapwa. Magmahal ng kaaway. At ipadama sa kapatiran ang tunay na pagmamahal na bukal mula doon sa natanggap nating dakilang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos na buhay. Maraming dahilan para ikay magpatawad. May malaki kang dahilang Kristiyano para ikaw ay magpatawad. Pero kung hindi ka mananampalataya, napakalimitado ng iyong dahilan para magmahal at para magpatawad. Pero kung ikaw ay nasa estado ng ikaw ay Kristiyano, nasa iyo ang pagpapatawad, nasa iyo ang pagpapakita ng pag-ibig. Lalo na sa iyong kapatid, sa Panginoon. Kaya nga sa mga Kristiyano, hindi uso ang nagtatanim ng sama ng loob. Hindi yun uso. Lagi silang nakaka-moving forward. Yung nakaraan ay nakaraan na. Hindi na natin pwedeng balikan. Hindi tayo perpekto, tama. Marami tayong mga flawed. Marami tayong mga nagawa ding talagang kabalbalan. Pero dahil ikay isang Kristiyano, tayo ay nagpapatuloy at nagbabago. Dahil maraming rason para ikaw ay magbago. At ang magtulak sa atin lagi ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig niya. So, kailangan pa ba ng pruweba para maniwala ka sa bagay na ito? Na ikaw ay iniibig ng Diyos? Ngayon pa lamang na ikaw ay buhay at narito at naririnig mo ito, yan ay patunay na mahal ka ng Diyos. Kung kaya't kung sino man ang magtatanong, ano ang pag-ibig? Simple lang ang magiging sagot. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig.
At kung sasabihin, paano kung malalaman na ako'y meron ito? Itong sabi ni Pablo, unang Korinto 13:4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. At kung meron ka nito, meron kang pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't, ano pang masasabi natin sa bagay na ito? Lahat ng nabanggit ay umaayon mula doon sa mataas na pagtangkilik sa pag-ibig na buhat sa Diyos, na merong kabanalan o yung tinatawag nating sanctification. Ito ang huling sabi ni Pablo sa Kapitulo 13, Kabanata 13, chapter 3, verses 13. Sabi niya, samantala na nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Darating naman ang February 14. Minsan sasabihin, kawawa ka naman. Kadate mo na naman ang nanay mo. Huwag kang malungkot. Sapagat hindi yun ang totoong makapagpapasaya sa'yo. Huwag kang malungkot kung walang magregalo sa'yo ng flowers and chocolates. Ikaw ay Kristiyano, natanggap mo na ang higit sa lahat, nariyan si Kristo na ating Panginoon. Sa mga kabataan, huwag kayong ma-pressure sa mga bagay na trend sa mundo. Lalo na ngayong darating na naman ng February 14. Ito lang masasabi ko, lilipas din yan. Hindi naman araw-araw ay February 14. Tsaka maikli lang ang buwan ng Pebrero. Hindi umaabot yan ng 31. Magmamarso din, sabihin mo. Ang pagrelasyon ay hindi yan minamadali, ha? Yan ay pinapanalangin. Anong pakinabang ng mga bagay na yan kung hindi naman yan ang tunay na pakahulugan ng pag-ibig? Hindi ang dahilan kung bakit may pag-ibig ay dahil kay Saint Valentin, ha? Kundi dahil sa merong Diyos na pinagmulan nito. Okay? So hindi si Valentin kung bakit nagkaroon ng pagdiriwang ng pag-ibig. Ang Diyos ang dahilan kung bakit may pagdiriwang lagi ng pag-ibig. At bilang konklusyon, yamang ating narinig ang mga bagay na ito, ating bigyang mataas na pagtanaw ang pag-ibig sa atin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos ay umiibig sa atin na walang pasubali. At sa kanyang pag-ibig sa atin, ipinadama niya una pa man sa atin. At tinitiyak na ang pag-ibig na ito ay siya ang pinagmulan at wala nang iba. Kung kaya't ang tunay na pag-ibig ay sa Diyos lamang matatagpuan. Nawa ang pagpapala ay natanggap natin sa kanyang mga salita, purihin ang Panginoon sa kanyang mataas na pagluwalhati. So, blessed Sunday po sa ating lahat.